Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantukin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Kanina personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos. Andyan po sa lungsod ng Valenzuela. Kumbaga para alamin yung naging epekto ng bagyong Carina at Habagat. Isa ang Valenzuela City, mga kaibigan, kumbaga nananatiling nakalubog pa rin sa tubig baha. Matapos po kasing umapaw yung Lamesa Dam na kung saan may mga ilan pa rin na naandun pa rin dun sa mga evacuation center. Ito upang alamin yung iba pang balita at kalagayan ngayon dyan sa Valenzuela City. Nasa kabilang linya ng ating komunikasyon si Valenzuela City Mayor Wes Gatchaliana. Mayor Wes, magandang hapon po. Welcome po sa Target On Air, Mayor. Yes, magandang hapon, Karex, at isang pagbati rin sa mga nakikinig ng inyong programa. Apo, salamat po, Mayor Wes Gatchalian, at mukhang kaalis lang po dyan ni President BBM. Nag-ikot po sa Valenzuela, Mayor. Apo, yes po. Nag-ikot siya at particularly request niya sa akin dalhin mismo kung saan ho ang meron pa ring tubig na medyo mataas. Kasi hindi naman lahat may tubig, Karex, nag-subside na. So may mga areas na possible. Pero ang request ni Presidente ay maikot po yung mga lugar na talagang hanggang ngayon ay may tubig pa at baka matagalan pa ng tubig. At dumaan rin siya po sa command center namin para tingnan yung mga rescue equipments namin. Apa. At ang aming command center with CCTV at review namin yung mga footage at briefing ng mga pangyayari po dito sa Valenzuela kahapon. Apo, at Mayor, gano'n na po karami na pamahagi pong ayuda o tulong? Kung di ako nagkakamali, nasilayan ko yung Facebook page. Para ba tuloy-tuloy ginagawa yung pagbigay ng ayuda assisted dun sa mga naapektuhan na, Mayor? Yes po, opo. Well, ang pakain talaga po ni, of course, nagpapasalamat po ako sa tulong po na binigay po sa amin at sa pag-alala po sa aking bayan po. Mismo siya pa ang pumunta, napakaaga, no? At higit po na 2,000 po na mga kababayan ko ang 226, almost 3,000 po ang mga nabigyan po ng tulong kanina sa pamamagitan ng food pack. Siya personally po ang pumunta po sa aming National High School. Pero it's more of ang priority po ni Presidente talaga ay kausapin na kami at alamin po yung talaga pong mga technical briefing po paukol po kung bakit na lang palaging may baha po sa aming lugar at bakit nangyari ito na hindi ho natin naman inaakalang ganito kalakas. Tama po, Mayor. Opo. Regarding po dun sa mga flood control, kung di ako nagkakamali, kumbaga dyan sa Valenzuela talagang nailatag na lahat yung mga programa na yan. Opo, matagal na po. Dahil ang Valenzuela po, low-lying talaga. Kami po, ang portion ng Valenzuela is catchment basin talaga ng tubig mula po sa Bulacan and also tubig galing sa Caloocan ng QC. Apa. So, napaliwanag naman natin kay Presidente na talaga pong pag sinabayan po ng tuloy-tuloy na pag-ulan, rainfall, no? Pag sinabayan po ng high tide, tulad na nangyari kahapon, plus sabayan ka pa ng release ng tubig mula po sa Angat at Ipo Dam, ay talaga pong catastrophe po ang nangyari. So naintindihan po ni Presidente na talaga pong nagkataon na sabay-sabay po nangyari to kaya nalubog po ang aming lugar. So, doon naman sa flood control po ay handa na po ang Valenzuela dahil 20 years ago, 10 years ago, pinaghahandaan na po namin to. So, puro flood control naman, nakapalibot naman po sa buong Valenzuela, protecting us from the waters coming in from Bulacan. And at the same time po, meron tayong mga higit na 30 plus po na pumping station na tuloy-tuloy pong gumagana at tumatakbo ho. So, lahat ng preparations, meron naman po ang Valenzuela. Pero gaya ng nasabi ko,
pag nagsabay-sabay po yung tatlong bagay na yon, ay talaga pong kahit ang pumping station hindi nakakayanin. Apo, at may plano po ba ang Valenzuela City na magdeklara po ng state of calamity, kumbaga makatulong sa inyong kababayan, Mayor? Sir, buong Metro Manila po ay nag-declare na po ng state of calamity si Presidente. So, we will just follow yung directives po kahapon ng national. Apo, kumbaga napakabilis po ng assistance ng national government. Kumbaga, kaysa mag-declare pa bawat municipality sa NCR. Sa oras na to, 3:36, Mayor, kausap namin kayo. May mga ilang barangay pa ba na lubog pa ho sa baha ngayon, Mayor? Yes, meron pa rin po, mangilan-ngilan po, siguro po, estimate po natin na out of the 33 barangays, baka ho close to 10 barangays ay meron pang tubig po, particularly sa Pulo area, no? Yung ang Pulo area po, yung katabi po boundary Obando, no? Dahil yung tubig po na Obando may kawayan ay napupunta sa amin at nanatili ho, no? So as we speak, meron po tayong 80 evacuation center na bukas pa, totaling to 22,281 individuals at 6,000 families. Pero ang kagandahan ho dito, marami po ang nagsisiuwi na. So mamaya po magkakaroon kami ng last update ito, doon magkakaroon kami ng new update po. Tingin ko babawas yung numero ng taong nasa evacuation. Yung iba ho ay talaga pong pinili nilang nasa evacuation center para po bigyan ng oras na maglinis sila sa kanilang tahanan. Apo. At salamat po sa pagkakataon, Mayor Wesley Gatchalian ng Valenzuela City. Mayor, ingat po palagi. Salamat po. Opo, maraming salamat rin po sa pagkakataon, Rex, at good afternoon po sa inyong lahat. Yan po ang tinig, mga kaibigan, ni Mayor Wesley Gatchalian. Ayan po sa Valenzuela City. Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.